Kakauwi lang galing supermarket. Bumili lang ako ng ulam, yung munggo tsaka baboy. Naisipan ko kasi na masarap kumain ng ano ngayon munggo kalabasa na may baboy, gisado. Parang na-craving ako or talagang gutom lang ako kasi isang beses lang kumain ngayong araw eh. Agahan lang. Sa napapansin ko lang talaga pala sa ano, yung mga mahilig magtangan or sa mga hindi nagtatangan, yan. Unahin muna natin sa hindi nagtatangan. Parang kinakahiya nila yung ano, yung pagtitawanan nila pag may yung tao ng merong susuot na ganito. Kasi hindi sila naniniwala. Hmm. Yung sa mga nagsusuot naman, siyempre saludo talaga ako diyan. Parang kasi naniniwala sila sa kakayahan ng nilikha ng Panginoong Diyos. Day off ko kasi ngayon, day off ko. Kaya every day off, masaya talaga ako kasi nga makapag-alay tayo ng panalangin sa ating gamit. Yun, makapag-pray tayo ng oras ng alas 9 or alas 12, alas 3 or alas 6. Pili ka lang dyan kung aling oras dyan yung pwede ka. Uh, or sa akin naman ano para sa akin naman kahit aling oras lang naman, kahit hindi alas 9, kahit makapag-pray ka ng alas 10, alas 11, la-una, wala namang problema yun kasi nga ang Diyos hindi naman yan nire-record sa tao na itong oras kayo magdasal. Ang gusto lang ng Panginoon, manalangin kayo sa Kanya, mag-repent kayo, magsisisi, yung pinaka-importante. Yan talaga inuutos niya kay Juan Bautista na pagsabihan yung mga tao na magsisisi at magpabautismo sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Yung marami kasi na hindi naniwala sa mga tangan-tangan, lalong-lalo na sa ngayong henerasyon. Wala na, nakalimutan na nila yung dating traditional nung unang panahon na talagang naniniwala yung mga matatanda dati. Lolo ko nga mayroon din siya. Mutya ng sabi daw sa kidlat daw yun. Kaso nga lang, kompleto siya. Para siyang ah, internal organ. Mayroon siyang bituka, mata, hiwalay-hiwalay yun. Parang part-part siya, hiwalay-hiwalay. Kaso hindi ko naabutan yung yung anong itsura niyang kumpleto pa. Nung nung napansin ko na, nung nagkaisip na ako, tinatanong ko nanay, ano to? Yun nga, yung yung galing sa kay lolo yun, gamit ni lolo. Ano yun, nilagay sa baso, lagyan ng tubig, babad sa tubig. Inumin mo yun bago ka umalis ng bahay. Inumin mo yun. Yun yung kanyang parang gagawin mo. Hindi mo siya pwede na itatangan. Sa side naman ng lolo, sa side ng kay nanay ko. Taga-Antique kasi yung nanay ko, tapos tatay ko taga Mindoro. Pinamalayan Mindoro. Talagang marami talaga diyan yung mga antingero sa Mindoro. Hmm. Lolo ko naman mayroong daw naman yan. Medalyon sa kanya. Medalyon. Yan. Tapos yun. At maganda kasi sana na maraming naniwala ng ganito para yung mga antingero kasi yung talaga mga legitimate yung mga original, yung tunay na mga antingero, mga spiritual healer, hindi sila mababash. Kasi kawawa naman kasi sila,
na tumutulong na nga sila, sila pa yung binabash, sila pa yung pinapamasama ng ibang tao. Tutusin malaki yung maitulong nila sa mga ordinaryong tao. Kumuha ka lang ng gamit sa kanila, pagbasbas ka. Malaking bagay na kasi yun. Tsaka malaking bagay din yun kasi yung tao, pwede niya mabago. Kasi pag mayroon kang tangan, bawal sa'yo magmura. Una, bawal sa'yo magmura. Tapos, kailangan madasalin ka. Tapos, pangatlo, kailangan mapasensyoso. Mapasensyoso ka. Sabi kasi nila, mayroon kang tangan, mayroon kang mga medalyon, bato, sama-sama daw yun, masama. Hindi po totoo yun na yan ay galing sa masama. Alam mo kung bakit hindi galing sa masama? Kasi dinadasalan mo siya ng dasal ng Catholic prayers katulad ng Ama namin, Luwalhati o Glory be o Ave Maria. Paano maging masama 'yan? Masama ba yung idasal mo yung yung Our Father, yung Ama namin na huwag mo kami iadya sa tukso, ilayo mo kami sa masama. O, hinihingi mo nga yun sa Diyos na ilayo kayo sa masama. Tapos lalo na yung yung ah ah, ang pananampalataya, sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, na gano'n, di ba? Sa Diyos Espiritu, sa Anak, di ba? Diyan yung mababasa sa may sumasampalataya. Paano naging masama yun? Yun nga yung diniprayer mo. Didasal mo sa Diyos. Hindi masama ang magkaroon ng tangan. Tapos pag gagawin nyo, nyo, pusukan nyo ng insenso. Bibili kayo ng insenso. Mayroon akong insenso eh. Isang ganito insenso ko. Kaunti na nga lang natira eh. Pusukan mo yan insenso para yung mga negatibo mawawala, lalayas yon. At matitira na lang yung mga mabubuti, yung mga holy. Kasi para sa mga holy ito, sa mga banal. Yan. Paano maging masama is para sa yung mga banal, yung yung hinihingi mo sa Diyos. Hindi po masama. Kasi mayroon naman talagang mayroon naman mga medalyon, yung mga bato na galing sa maitim. Yan yung sabi ng mga talagang legitimate na mga tingiros, yun daw galing sa masama ay bawal dalhin sa simbahan, bawal dalhin sa sementeryo, bawal dalhin sa patay, sa lamay, bawal yun. Pag yan daw, galing yan sa masama. Galing yan sa masama. Baga yung healing nila, hinihingi nila yung galing sa masama. Kahit gumagamit sila ng salitang Diyos, pwede naman tawagin yun ng yung sinasamba nilang masama na Diyos eh, pero Diyos ng kadiliman. O gamitin mo yung pangalan ni Panginoon Jesucristo, mahal na Birhen Maria, yung mga banal na mga apostles, saka yung mga propeta. Alam niyo kasi yung mga propeta, di naman lahat talaga propeta ay nagiging banal. May mga propeta na namatay na parang kinalaban niya si ang Panginoong Ama, ang Diyos Ama. Yung propeta na yung kalaban ng Israel, na mayroong isang propeta doon na tinanong niya ang isang propeta kung paano matalo nila yung Israel. Hindi nga yung masagot-sagot ng propeta. Parang pinipigilan siya ng anghel.
ginawa ng propeta, kasi nga mga propeta talaga ng Diyos ay matatalino. Inutusan niya nga yung hari ng kalaban ng Israel na yung taga-lugar nyo, papasukin mo sa Israel at mag-asawa ng Israel, magkapag-asawa ng mga Israelita. Ayun, dahil doon na ano, sa hindi nakalaunan, natalo ang Israel. Pero sabagay ilang beses na kasi natalo ng Israel, pero bandang huli nakukuha pa rin, nanalo pa rin ang Israel. Nakukuha pa rin nila. Kasi hindi naman sila iiwanan ng Panginoong Diyos eh. Although madudurog sila, mawawasak sila, pero hindi papayag ang Diyos na mapasa kamay ng kalaban yung Israel. Mamumuno ang kalaban. Sila pa rin, kahit madudurog, parang sila pa rin nahawak. Kasi parang dudurog yan, pero may tutulong sa kanila. Ganun ka, parusa kasi ng Diyos yun eh. Nung dumating si Jesus Christ na hindi na sinalubong si Jesus Christ, hindi nila parang ni-welcome pagdating ng anak ng Diyos. Bagkos pinatay pa nila. Yun pa yung nangyari. Kaya wawasak talaga yung Israel. Yun. Yun naman yung mga Katoliko, yung mga pari. Eh sabi ng mga pari, hindi nila pinag-aaralan kasi yung mga tangan. Mga nagtatangan ng mga medalyon saka bato. Kung sa madaling salita ang agimat at saka anting-anting. Hindi nila pinag-aralan yon. Bawal yan na pag-aaralan nila. Alam ko, naintindihan ko ang mga pare, ang simbahang Katolika, na hindi sila naniniwala sa mga anting-anting at saka agimat. Naintindihan ko yon kung bakit. Kasi ito yon kung bakit di nila tinatanggap ang anting-anting at agimat at hindi nila pinag-aralan. Dahil sila mismo, ang Katoliko, ang nagtanggal sa Book of Enoch. Yan. Dahil sa Book of Enoch, andyan yun ang kapangyarihan. Andyan yung mga agimat, yung mga spiritual. Dahil yung kasi mga kapangyarihan kasi yun eh. Pag binasa kasi ng yun, ng mga tao, talagang maraming magiging spiritual. Maglaban-laban, maraming magkakaroon. Halos siguro mapupuno yung mundo natin ng spiritual. Yung mga ganyan nga, mga mangkukulam or maglaban-laban kasi yung maraming magkakasakit o magkakaroon ng patay, mga ganun ba, through the power liwanag at dilim. Yan. Do sa Book of Enoch kasi andyan yung karunungan. Diyan yung karunungan sa Book of Enoch. Kaya yung simbahan, tinanggal nila yung Book of Enoch. Kaya hindi natin masisisi. Hindi natin dapat sila masisisi ang Katoliko ba't nila tinanggal. Kasi delikado ngayon. At saka naintindihan ko sila na mga pare ay hindi nila pinag-aralan yung mga karunungan ng mga antingero. Kasi nga, sila mismo magtanggal doon sa Book of Enoch. Kung pinag-aralan nila to, parang pinag-aralan din nila yung parang binalik nila yung Book of Enoch sa Biblia. Kaya yun. Mas maganda kasi na magtangan kayo nito. Maganda rin na magbahagi. Okay lang kasi magkaroon ka nito. Magkaroon ka ng tangan, kailangan hindi ka nagmumura. Hindi ka panay mura, okay lang magalitin ka, pero makatimpi ka ba, yung makaya mo kontrolin, pero wag kang magmumura. Katulad kasi ng mga alam natin na sa mga Tagalog, Katagalogan, ay talagang nagmumura yan, mga expression nila. Sa kanila normal,
yung ano ganyan, yung salita na PI, 'di ba? Ano yun, hindi yun normal para sa Diyos. Sa normal na lang yan sa tao na naging nature na kasi ng mga mga Tagalog. Mga magsalita silang PI, mga ganon. Konting salita lang, tatawa, PI. Magagalit, PI. Nahulog yung gamit, magugulat, PI. Hindi maganda yung ganon na lagi tayo nagmumura. Lalo na yung ganyang mga salita. Okay lang yan kahit masama na tayong tao, wag na natin dagdagan yung magsasalita yung araw-araw na magmumura. Kasi kala mo wala kang ginawang masama sa araw na yan, pero di mo alam yung ang lumalabas sa bunganga mo, masama yun. Naiipon din yun. Sa ilang taong ka nagsalita guys, maiipon din yun. Counted yan sa mga kasalanan mo. Walang exemption sa langit na ay mura lang naman yun. Wala akong paliwanag dun. Kung sa mga lalaki naman, at tulad natin mga lalaki, yung talagang kahinaan natin babae, pero hindi naman lahat. So almost kahit sabihin mo na hindi ng babae yung lalaki, bigyan mo ng babae yan, kukunin yan, titira yan. Kahinaan lang talaga ng lalaki yung babae. Kung ng babae naman tayo, hingin natin sa Diyos ng patawad, repent. Kahit ilang beses tayo nagkakasala, ano tayo ba, magpatawad, manghihingi ulit tayo ng paumanhin. Punta tayo ng simbahan. Punta ka sa loob ng kwarto mo, nag-isa ka lang. Kusapin mo yung Diyos. Sabihin mo sa lahat talaga ng nilikha mo sa mundong ito, yan lang talaga ako. Diyan lang talaga ako na mahina. Sana ipalakasin ka sa pananampalataya mo, patatagin. Kahit nakagawa ng kasalanan, yung pananampalataya mo ay walang sino man makapag-alis, walang sino man makapagbura. Sapagkat ang Diyos mo ay Diyos mo lang talaga. Yun. Tsaka respeto na lang tayo sa mga naniniwala na mga ganito. Kasi nga, malay mo, yung sila pa yung makakatulong sa'yo. Kasi gusto ko lang naman yung gusto ko rin naman kasi na ganito, ganito. Kasi nga, una, naging malapit ka sa Diyos, maging madasalin ka. Maramdaman mo yung presensya ng Diyos. Tapos, siyempre, talagang mapupunta ka ng simbahan, talagang gusto mo talagang pumasok ng simbahan. Parang hindi mo maintindihan yung sarili mo na gusto mo talaga pumasok sa simbahan. Yan yung malaking maitulong niya. Kasi hinihingi mo na sa Diyos na samahan ka ng banal na Espiritu. Sasamahan ka ng Holy Spirit at lahat ng mga banal na Espiritu naway mananahan sa gamit mo. Protektahan ka. Kasi lahat sila naman gumawa ng Diyos naman talaga gumawa ng hindi ang ganito, hindi yan mga engkanto gumawa. Sabi nga ng Diyos, ng Biblia, ang Diyos ay gumawa ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay nakikita at hindi nakikita. Yung mga espiritu na yun, mga masama o mabuti, ay sila lang naman yun, nananahan, tumitira sa mga bagay, sa mga ganito. Paano masabi na pwede sila dito, tumira. Ito ang simbahan may mga rebulto. Ang rebulto, mga Santo Niño, ay nagkakaroon ng miraglo. Yan. Ibig sabihin diyan, nagkakaroon ng banal na espiritu, nananahan ng mga banal na espiritu diyan. Ayun din ang iyong hiling sa Diyos na magkakaroon din ng
ng banal na espiritu ang mga gamit mo na mananahan sila. Yung mga lalo na hinihingi mo yung si Miguel Arcangel, yan, mga banal yan, mga warrior of God yan. 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 Nagluto tayo. Yung sasala kong munggo doon, nakatuyo na. Wait lang. At saka kung mayroon kayong tangan, huwag niyong isipin yung yung away. Huwag niyong isipin yung away, yung defense sa away, ganun. Isipin niyo lang lagi, total normal naman tayo na mabuti naman kayong tao. Sabihin niyo na niya lang, isipin niyo na para sa disgrasya. Para kung mayroon ka nito, malakas yung tangan mo. Yung sasakyan, kotse man, jeep, or bus, gugulong man yan, safety ka. Hindi ka basta-basta agad na masusugatan, mapipilayan, kasi nga malakas yung gamit mo. Yun lang yun yung para sa mga disgrasya. At saka rin, hindi ka rin basta-basta. Kasi sa atin kasi may hilig yung mga bati-bati. Bati, usog, yan. Yung inggit, yan. May inggit-inggit niyan. Dapat meron kayo para yung mga nag-iinggit. Okay lang iinggit sila, pero babalik sa kanila, mga nila, ginagawa nila. Okay. Isipin nila, si ganito, may ganito. Yaman niya lang yung mga hindi naniniwala. Isipin nyo na lang yung sa inyo. Kayo na namang kung mayroon kayong gamit, tangan, kayo lang rin naman nakakaramdam yan. Kayo rin din nakapag-experience. Ako na-experience ko na rin. Kung wala lang talaga akong dala, tangan, ay, itim na to, sira na to. Puro nang napitpit. Nagkukulay lang to ng violet o pero hindi nasira. Yung na rin yun, mga ilang minutes lang naman na nawala yung kulay. Dito. Kung nahihiwa ako dito, naglilinis ako, mayroon palang upuan na sira, merang may yero sa baba, yung parang biyak, luma na kasi. Pag ko ng basahan, ganyan ko ng basahan, tumama dito. Salamat lang talaga ako na mayroon tayong gamit. Kasi yung talagang tamaan niya lang, parang kalmot ng pusa. Parang kalmot ng pusa. Kaso nung napitpit talaga ako nung lang dito, yung plastic. Ang dala-dala ko kasi yung lang yun yung Lucky Charm. Pero hindi ko kasi tinatawag yung mga Lucky Charm na Lucky Charm, yung pampaswerte. Hindi ko tinatawag ng ganon. Ang tawag ko diyan, blessing. Blessing tawag ko diyan. Kasi lahat kasi dumadating blessing. Kasi yung Lucky Charm, lucky kasi pwede sa masama, pwede sa mabuti. Ang lucky, swerte, yon. Pwede yan sa masama, pwede yan sa mabuti. Pero kung blessing, ang tanging nagbe-bless lang talaga yung Diyos. Kaya yung laging dumadating sa atin, blessing yun. Hindi mo lang sabihin na swerte, lucky. Diyos, magdasal ka, Lord, salamat sa swerte. Hindi pwede ganun. Sabihin mo sa Kanya, Lord, maraming salamat sa blessing. Yan. Kasi hindi talaga ako naniniwala sa yung sasabi na swerte or malas. Hindi kasi ako naniniwala dyan. Kasi tayo lang naman gumagawa ng natin, desisyon natin. Kung nagkaroon ka na pumalpak,
pumalpak, ibig sabihin nagkataon lang 'yun na pumalpak. Mm. 'Di naman lahat ng bagay na ginagawa mo, hindi palpak kasi hindi naman tayo perpekto. Na napatunayan lang 'yan na hindi tayo perpekto kaya gano'n, nagkakaroon tayo ng palpak. Hindi malas 'yan. Hmm. Kasi ang Diyos holy, positive 'yun, eh. Kung sa positive ka, nawala ka lang talaga sa positive. Okay na, guys, dito na lang tayo. Nagluluto pa ako. Good night.